overeating tip, especially kapag magulang ka na. Eto, kahit na may nararamdaman ka sa katawan mo, it won't stop you from fulfilling yung daily responsibilities mo sa bahay, sa pag-aalaga sa anak mo. And parang yun yung sinasabi, kapag magulang ka, bawal kang magkasakit, 'di ba? So, kahit may nararamdaman ka, pilit mong ino-overcome yun. Pilit mong nilalabanan yung thought na yun, nire-review ka. And, ayun, talagang kasama lang talaga lagi yung faith, prayers na huwag kang pabayaan. Lalo na, especially sa mga kapwa solo parents ko dyan. Kasi, iniisip mo lagi yung kapakanan ng anak mo. Hindi lang yun, meron ka pang magulang na kailangang alagaan. So, ang dami mong roles, ang dami mong responsibilities. So, kailangan mo maging matatag. Sa ngayon, hindi nawawala yung hilo ko. Lahat na ng test ginawa sa akin, okay naman. Normal blood test, ENT. Nag-antibiotics na ako. Pero still, hindi pa rin mo okay. Nag-improve yung pakiramdam ko. Some say anxiety na to. And aminado naman ako na ina-anxiety ako. Kaya nga nire-review ko siya kasi yung anxiety na yun nag-cause din sa akin ng acid reflux, ito yung nagkaroon bigla ako ng vertigo. Gumaling yung reflux ko, ang pumalit naman vertigo. So ang hirap, 'di ba? Anything, sabi ko, Lord, anything, wag lang vertigo. Kasi pag nagka-vertigo ka, promise, hindi ka na makakakilos. Pag umiikot na yung paligid mo, nakahiga ka lang. Kahit nakapikit ka, umiikot. Napakahirap. So, yung iba din kasi pag sinasabi mo yung situation, syempre sasabihin nila wag kang mag-overthink. Ginagawa ko naman yun kasi totoo naman ako lang makakatulong sa sarili ko. Pero alam mo yun, yung katawan mo na mismo ang parang hindi mo maiwasan na ganun ang nararamdaman ng katawan mo. Bigla kang nagpapalpitate, bigla kang nahihilo. Syempre hindi mo naman pwedeng itakwil yung feeling na yun So ano ang gagawin mo pag biglang umatake? So, nagre-relax lang ako, nagpapahid ako ng ganito. Yan. Tapos, minom ako ng sinarisin, tapos nagpe-pray ako. Tapos, inihilot ko yung sarili ko, acupressure, yung mga napanood ko sa YouTube. Ayun, so, tapos, hanggat maaari ayoko namang burden ng ibang tao, pero pag talagang inaatake ko ng negative thoughts, sasabi ko, pag-pray nyo ako kasi ang hirap nung ganito, hindi nawawala. Matatag naman ako, pero hindi ako laging strong na pagka kami lang ni Lord, nagpe-pray ako kay Lord, niiyak talaga ako sa Kanya. Nagmamakaawa ako na, tulungan mo ko, Lord. Kasi, ano man mangyari sa akin, whether we live or die nga daw, we live for the Lord. And kapag tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, at the end of your life, ano man mangyari sa'yo, kung kunin ka man ng Lord, untimely, ala ko magagawa. Pero, importante, secured ka. Alam mo na, kay Lord ka uuwi. Pero, wag naman ka ako. Kasi may anak ko, anak ko, maliit pa, wala yung amaw So, ako lang ang, kailangan ng anak ko. Alam ko naman di aalaw ni Lord. Pero, syempre, nagpapakatatag din ako para sa yuan ko, sa pamilya ko, 'di ba? May kapatid pa akong special. So, yun lang iniisip ko lagi. Parang yun yung ginagawa kong mina-mindset ko, motivation ko para tumatag ako. Ayun, na-share ko lang. Mahirap talaga ang buhay sa mundo. Sabi nga ni Lord, 'di ba? In this world we will have trouble. Pero sabi niya, take heart because I have overcome the world. So, tiwala lang daw tayo. Wait, be strong and take heart and wait for the Lord. So, if you are having a bad day, just always remember you are not alone. Lahat tayo ay dumadaan tayo sa different struggles and battle. Pero don't ever forget that you are not forgotten and you are loved by our eternal Father in heaven. So, laban lang.